Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines. So, in this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Pisces. This is for November 10 to 16. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Di ba kayo nag-adjust sa pusa? Subscribe, like, and share. At, ayun po. And also, tandaan na readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung gusto nyo po magpa-schedule ng private readings or spellworks, or gusto nyo mag-send ng donation using GCash Maya, details are in the description below, or you can use our thanks button sa baba. CB naman eh. So Pisces, kamusta ka na ba? So meron tayo dito una is the 8 of Air. So, magulo na ba ang utak mo? Nagugulo na ba ng utak mo sa dami ng iniisip mo lately? Ano na ba yung point na parang gusto mo nalang biglang poof, maglaho? Na parang gusto mo nalang bilang poof, mapunta ka mo sa ibang dimensyon na hindi nila alam na ikaw nag-i-exist. Kasi, alam mo ito yung bagay natutunan ko about responsibilities, about concern. Hindi mo lahat kailangan i-absorb. Hindi mo lahat kailangan tanggapin. Hindi lahat kailangan umuo ka. Kaya nga may kasabihan na choose your battles wisely. Piliin mo kasi. Hindi dahil nagkwento sila ng problema nila, is problema mo na din. Hindi dahil na nagkwento sila ng hinanakit nila, dapat hinanakit mo na din. Boundaries are healthy. Kumaga andun yung punto na hindi din kasi lahat ng tulong, my dear, is kailangan ikaw yung gagawa. May mga tulong na, paalala lang, may mga tulong kasi na minsan yung pakikinig lang natin, simple prayer or referring them doon sa mga tamang tao, malaking tulong na yun. Minsan nga, ako, marami akong Pisces placement pero yung point na minsan na, may 12 house ako. Yung tipong hawa ka lang sa balikat, that alone is enough for me, minsan, or madalas actually, para maging okay ako. Now, ano bang crossing mo? We have here is the Chariot. Nga, saan mo bang gusto mapunta? Ano ba yung mga travel desires mo? Huwag mo na ngayon, siguro kasi dahil sa bagyo na rin. Pero andun kasi na pinapala ng cards sa'yo, na although, parang you're always on the go, ang dami mong ginagawa, feeling mo ang dami mong kailangan tapusin, ang dami mong kailangan bigyang pansin. Huwag ganon, my dear. Why? Kasi hindi yun lahat kailangan mong unahin. Remember yung choose your battles wisely, nakasabihan. Ibig sabihin nito, piliin natin kung ano yung kailangan natin unahin. Hindi dahil marami tayong ginagawa, sabihin na lang natin na merong na maging productive ka. Minsan nga, doon pa nga nagkakaroon ng problema doon pa nga, pag masyadong madaming ginagawa. Piliin mo yung kaya mo lang. Kung sa pagkain, parang isubo mo lang yung kaya mong kainin, kaya mong nguyain. Hindi yung as in iwawarla mo talaga. Kasi that will cause some problems para sa'yo na iniiwasan natin. Now, 8 of Wands, ito yung desire card, 8 of Water, yung desire card mo. Andun kasi na ang dami sa inyo na you're trying to be strong. Kung gusto nyo maging strong emotionally, kaya pinipilit nyo, may iba sa inyo, pinipilit nyo na gawin yung mga bagay on your own. Wala nang masama doon. Kasi pamamaraan din yun para makita natin kung hanggang saan ang limitasyon natin. Pero huwag natin kalimutan, Galatians chapter 6 verse 2, di ba? Basahin mo Yan, Galatians chapter 6 verse 2. Kasi importante na, kumbaga, in summary, no man's an island pag hindi na kaya, hingi tayo ng tulong. Huwag mo pangunahan na naman na parang, kasi baka mamaya gamitin na naman sa akin yun or may sabihin na naman, or mga chuchu bla bla. Well, dati siguro. Pero alam mo naman kung sino yung mga taong ganun. So, alam mo naman kung sino hindi mo lalapitan, di ba? Alam mo na kung sino magkakaroon ka ng distansya mula sa kanila. So, ano yung punto? That this is advising you na, yes, being strong is good, but kapag hindi pa kaya, hindi din tayong tulong. Your foundation is the messenger of water. Okay, nagets ko naman din. Kasi may mga tao na naging sila, parang
alam mo yun ba, hindi ko alam kung tutulong ba talaga sila o gusto nila muna manlait. Or magsalita o ginawa ka mo ng punching bag, emotional punching bag bago sila tumulong. Parang, yung iba kasi nagigets ko because they're concerned. Pero karamihan sa kanila kasi, parang nanumbat muna bago magbigay ng tulong. Parang, bakit? Hindi ko gets yung ganong klaseng ugali. Or may mga ganong tao talaga. So, I understand. Kaya minsan mas gusto mong mag-isang gumagawa. Pero huwag mo namang hayaan yung nakaraan mong yun. O yung, sabi nga doon sa isang movie medyo if you, sabi doon sa Legally Blonde, if you will let one stupid blank ruin your life, then you're not the person I thought you were. So, ibig ko sa'yo, kung hahayaan mo na yung mga konting taong yun ang sumira sa'yo, then hindi ikaw yung Pisces na kilala ko. Now, kunin mo yan sa challenge Now, yung sa past mo, meron tayo dito, the High Priestess. Yun nga, hindi mo masyado kasing pinapakinggan before yung intuitions mo, yung mga kutub mo. Ito na yung moment na kailangan mong balikan yun. Iiro, hindi ako sanay. Natutunan, kumbaga, lahat kaya natin matutunan. Basta ginusto natin, matututunan natin. Actually, hindi ko nga gusto yung course ko, natutunan ko pa rin siya Kasi, andoon na kapag finocus mo yung sarili mo para intindihin yung mga bagay, para i-absorb yon, ibigay mo attention mo, maiintindihan mo kung paano mo gagamitin yung intuition mo. Why? Your intuitions, binigay yan para sa'yo, hindi para iburo, para gamitin mo, para sarili mo din. To help you navigate your direction. Kasi in the future, kung hindi mo gagamitin yan, medyo may hirapan ka sa dating na future na ikaw. Number 13, si transformation. Sa ibang deck, this is the card of death. This is about literal transformation. Kasi may mga babaguhin sa'yo. Yun nga, di ba gusto mo nga maging strong, independent Pisces? O, paano mo gagawin yon kung hindi ka magbabago? And sa pagbabago, paalala lang sa'yo, being someone na merong strong placement sa Scorpio, andoon na, ang pagbabago talagang andoon, you will be leaving a lot of things behind. Ang dami mong bibitawan, ang daming adjustment. Pero isa lang mapapromise ko, every time na sumusunod ka sa pagbabagong bibigay ng universe, opportunities will open, magbubukas sa mga daan, magbubukas sa mga pintuan. Yung mga tipong ikaw na lang yung mapapagod sa dami ng abundance na darating sa'yo. So, kung nakaka-resonate ka sa reading, don't forget to subscribe, like, and share para ma-notify ka sa future videos natin. But for now, tuloy natin reading mo. So, your physical environment, meron tayong the card of the moon. So, eto na yung, actually medyo pa-joke yung reading na to pero may laman din siya. The moon, the physical environment, the moon yung, ang daming damun yung talaga sa paligid mo. Andoon yung tipong, alam mo naman na hindi maganda intention nila, alam mo naman na hindi maganda energy nila, pero hindi ko rin andun yung point na binibigyan mo pa sila ng chances, binibigyan mo pa sila ng opportunity to change, to prove themselves. My dear, I'm so sorry. Pwedeng magbago tong mga taong to, pero hindi ko yung magiging dahilan ng pagbabago nila. Pwedeng nakita mo lang na pwede sila magbago, pero hindi lang makita sarili nila yon, and they cannot put themselves in a position na ikaw yung gagamitin nilang dahilan. Nasanay sila And don't worry, kasi may timing para sa kanila. They are not a lost cause. Kasi minsan letting go of people is the best option and the best remedy. Now, sa emotion environment mo, you have the messenger of fire. Oo, sabihin natin, karamihan sa kanila, you made the promise na, sige, I'll be here by your side, tutulungan kita, abot ng aking makakaya. Okay. Pero, kasi although, andun yung, you made the promise, at ayaw mo sanang bumalik or sirain yung promise mo yun. Pero kasi, the mere fact na hindi nila pinapahalagahan yung pangako mo, o yung binibigay mong tulong sa kanila, nawala yung respect which is very important. Hindi naman tayo nanghihingi ng kapalit.
Pero yung tamang respeto, mawala eh. At hindi pwede yun. It's time for you to really, masakit, but letting go will be the best thing. Now, hopes and fears mo, we have here the Two of Fire. Now, pinapala to ng card na to, that yung Two of Fire, na andun yung point na, minsan kailangan, may point naman bakit gusto mo mag-solo. Kasi nga ang daming achuchuchu sa paligid mo na nagmamamaro na din. Kala nila na parang, alam nila yung totoong nangyari. Hindi ka nga nag-open sa kanila. Para kung ano nakikita na lang nilang pinapakita mo na, yun ang na-obserban lang nila. And mga feeling nila, ayun, okay sila, magaling sila. I understand na bakit gusto mo maging mag-solo. But ito yung magandang promise ng universe. Alam mo yung promise? We have here is the Ace of Earth. Minsan sa pagsosolo mo, dito mo mahanap. Kasi magde-detach ka eh. Lalayo ka. And this is part of your transformation. I-open mo open yung sarili mo sa mga tao na same level mo. Mag-isip, magmahal, magpahalaga, mag-aruga. And andun yung punto na dito mo maunang mararanasan yung totoong, yung ibig sabihin ng give and take. Kasi hindi rin sila sanay na puro tanggap. More on giver sila. At kapareho mo, matututunan mo paano maging receiver naman. At kung marireceive mo, those will be the things that you've never experienced and received in your past. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget to subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, blessed be. And hope to see you on our next video. Mula po dyan sa Baguio City. I'll see you soon. Bye!